Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ng presyo ni Picoin at kung may posibilidad nga ba na umabot ito sa $10 sa mga darating na buwan. Kung isa ka po sa milyong-milyong Pinoy na sumali sa Pi Network mula pa noong pre-launch phase nito, siguradong interesado kang malaman kung may tunay na halaga ba ang mga nakuha mong Pi coins. Sa latest na analysis ng crypto expert na si Gerhard mula sa Bitcoin Strategy, ay tinalakay niya kung bakit biglang sumabog si Picoin at kung ano ang maaring mangyari sa presyo nito sa hinaharap. Kaya pag-uusapan po natin ang dahilan ng pagtaas ni Picoin, mga market moves na pwedeng maka-impluensya sa presyo nito at kung ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po sa analysis ni Ginoong Gerhard, ang isa sa pinakamalaking dahilan ng biglaang pagtaas na ito ay ang $70 million na purchase ng Pi tokens na ginawa sa OKX exchange nitong nakalipas na May 10. Itong napakalaking transaction na ito ay nabanggit din sa isang guest article dito kay Binance. Kaya maraming nagsimulang mag-isip, ililista na kaya ni Pi itong si Binance? Ayan, ililista na kaya itong si Pi kay Binance? Ayan. Ngayon ay alam naman natin na kapag may chismis na listing sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance, agad po itong nagpapataas ng demand at saka hype. At dito po nag-umpisa ang tinatawag pong short squeeze. Kaya sunod na tanong natin dito ay ano nga ba ang short squeeze at paano po ito nakaapekto sa presyo ni Picoin? Ayan. Sa madaling paliwanag, ang short squeeze ay nangyayari kapag maraming traders ang pumusta na babagsak ang presyo ng isang coin. Pero biglang tumaas ito ng malakas. Dahil dito ay napilitan ang mga short sellers na bilhin pabalik ang coin para maiwasan ang mas malaking pagkalugi. At kapag sabay-sabay silang bumili, mas lalo pang tumataas ang presyo. Sa kaso po ni Picoin, umabot ang spot trading volume sa $500 million kay Bitget, habang ang futures trading volume naman sa Gate.io ay lumampas na ng $1 billion. Dahil po sa imbalance na ito, napilitan po ang maraming short sellers na mag-cover ng kanilang positions. Dahilan kung bakit nag-surge ng mahigit 71% ang presyo ni Picoin. Isa pong vertical spike ang nabuo. Ibig sabihin ay biglaan at tuloy-tuloy po ang pagtaas na parang rocket na umangat. Ngayon is ito po yung pinaka-interesting na tanong natin dito. May posibilidad ba na umabot si Picoin sa presyong $10 or higit pa? Ayon po kay Ginoong Gerhard, possible raw ito kung magbabalik si Picoin sa dating taas nito kumpara kay Bitcoin noong February 27. Kapag nangyari ito, pwedeng tumaas pa ng karagdagang 190% ang presyo ni Picoin. Ibig sabihin ang market capitalization ni Pi ay aabot po ng $26 billion. Para sa comparison, ito ay medyo mas mataas pa sa kasalukuyang market cap ni Tron. Paalala po ni Ginoong Gerhard, delikado raw ang maghangad ng perfect timing para magbenta. Imbis na hulaan ang pinakamataas na presyo, mas mainam daw ang unti-unting pag-lock ng profits habang tumataas ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng market data tungkol kay Picoin? Yan, simula po noong October 2023, unti-unting lumalaki ang stablecoin inflow sa crypto market. Sa simpleng salita, mas maraming fresh na pera ang pumapasok sa crypto. Kapag bumababa po ang stablecoin dominance, kadalasang lumilipat po ang investors sa riskier assets tulad po ng mga altcoins. At isa na po rito si Picoin. At dahil pababa ang stablecoin dominance ngayon, napapansin natin na nagiging mas bullish ang overall market. Ibig sabihin ay may tsansa itong si Pi na makisabay sa bull run kung tuloy-tuloy ang ganitong trend.
Ngayon ay sino nga ba ang mga naunang pumasok at bakit po sila may advantage? Kaya yan, dagdag po ni Ginong Gerhard. Ang tagumpay sa crypto ay madalas nakabase sa timing. Sinusubaybayan niya ang halos 600 na crypto wallets ng mga kilalang influencers tulad ni na Brian Hong, Alex Becker at ang Crypto Banter team. Isang example dito ay si Brian Hong na unang bumili ng virtual protocol sa presyong 0.07 at umabot ito ng higit 6,000% na gains. Sa madaling salita, ang mga nauna ay madalas na may edge. Yan, or may lamang. Kaya kung isa ka po sa mga unang gumamit ng Pi Network noong wala pa itong presyo, maaring nasa advantage ka ngayon. Kung sakaling mag-claim mo nga talaga ang Pi mo sa mainnet. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Yan mga ka-crypto, kung ikaw po ay isang Pi miner noon, yan noon pa man at tapat mong ginamit ang app, maaring isa ka po sa mga may holdings, yan may libo-libong PiCoin holdings ngayon. Kung totoo ngang aabot ito sa $10 na presyo, abay malaking ginhawa yan. Pero paalala lang, hanggang ngayon ay hindi pa officially open ang mainnet ng Pi Network. Ang trading na nangyayari ngayon ay parang IOU style lamang. Ibig sabihin ay hindi pa talaga na ililipat ang totoong Pi tokens sa mga exchange. Kahit habang maganda po ang balita, maging maingat pa rin po tayo sa pagpasok sa market ng Pi kung hindi pa tapos ang mga requirements ng Pi Network mismo. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay magandang balita ito para sa community ni Pi Network, lalo na sa mga matagal nang naghintay. Ang presyo ay isang indikasyon na may interest pa rin ang market kay Pi. Pero ang pinaka-importante ay kung kailan talaga bubuksan ng Pi Network ang kanilang open mainnet at kung paano po nila hahawakan ang token distribution. Kung masusolusyonan po nila ang mga isyong legal at saka technical, pwede talaga nating makita si PiCoin na lumipad paitaas. Ayan. Pero kung hindi nila maayos ito ay baka mawala rin agad ang hype. Kaya't ang payo ko ay maging alerto po tayo, maging edukado at wag po tayong padalos-dalos. Sundan po natin ang development ni PiCoin at syempre bantayan natin kung may official announcements tungkol sa listing, open mainnet at saka token utility. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.